Mga bro, eto na ang pasabog mula mismo sa Kongreso. Sa pagdinig para sa Fiscal Year 2026 Defense Budget, si Defense Secretary Gibo Teodoro ay biglang nagbitaw ng clue, 8 frigates ang paparating sa Philippine Navy. Oo, 8 barko, mga bro. At kung titignan natin sa pagitan ng mga linya, parang na-confirm na hindi lang yung 2 brand new frigates ang darating, kundi pati na rin ang 6 na Abukoma-class destroyer escorts mula sa Japan Maritime Self-Defense Force JMSDF. Kung totoo ito, game changer talaga. Kasi isipin mo, dati, kulang na kulang ang PN sa modern surface combatants. Pero ngayon, bigla tayong makakakita ng fleet jump na kayang makipagsabayan sa rehiyon. Ang Abukoma-class, kahit may edad na, ay full-blooded warships na may sensors, weapon systems, at capability na malayong mas advanced kaysa sa karamihan ng nasa inventory natin ngayon. Dagdagan mo pa ng 2 bagong build frigates, abay ibang level na ito, mga bro. Kung baga sa basketball, dati bangko lang ang PN, ngayon biglang may starting 5+ bench depth. Ang Abukoma-class ay magsisilbing bridge capability, habang hinihintay natin ang mas modernong barko tulad ng improved Malvar-class at iba pang project sa ilalim ng Re-Horizon 3. Hindi sila ituturing na modernization fund assets, gaya ng sabi ni Secretary Teodoro, pero sila ay siguradong makakadagdag ng firepower at presence sa West Philippine Sea. Ang tanong ngayon, paano ito titignan ng mga kapitbahay natin? Malaysia at Indonesia have already been keeping an eye on PN bro. Kung makita nilang 8 bagong frigates ang pumapasok sa service, siguradong mas titindi ang usapan sa ASEAN defense pages. At syempre, mas magiging seryoso ang China sa pag-monitor ng ating naval build-up. Good news talaga ito para sa Philippine Navy.